gusto ko sumali sa Metro Manila Film Fest. Sino magpuproduce? Sabi ko gano'n, baka mamaya hindi kumita. Sabi ko, makasira pa ako ng buhay. Siyempre, alam ko malaking pera eh. Nung natatayo na siya, patapos na siya, pinatibag ko. Nagtapon ako ng 11 million para lang siya. Kasi sabi ko, kung mapapansin mo, ito aminin ko lang. Kung mapapansin mo, lagi lang ako sumasabit. What do you mean sumasabit? Sa malalaking artista. Sinumpa ko talaga doon ng ABS, honestly. Sinumpa mo ABS? Sinumpa ko talaga. Kasi ang sakit eh. Di ba yung ang baba ng tingin sa'yo, tapos ikaw ang taas ng respeto mo sa trabaho mo. Bigla ako nagpa-drug test sa set. Lahat ng artista, lahat ng mga... Oo nga, ba't ka nagpa-drug test? May nag-positive. Ano sabi ko? Hindi ka po pwede magtrabaho. Ang pinaka kasi ayoko yung nagtatrabaho ka para sa vision mo. Kahit magtampo ka pa sa akin. Siyempre, masyado ng kalat sa marami na matulungin ka. Yung iba iniisip nila, kailan o tatakbo ba sa politics someday si Coco? Pinaalok na ako kaya tatakbo ako ng konsehal. Sa iba yung kakalkalin talagang buhay mo. Alam mo naman ko na kinakalkal ang buhay mo. Pero buti nakikip mo siya. Kasi aminin ko na, sa posisyon ko ngayon, Naku, Diyos ko po, ano lang to, napakaikli ng panahon para mabuo namin, magkita kami. Dahil nag-text lang kami, halika, mamaya na tayo. Ayan na. Ito na po, kasama ko na po ang napaka-busy at ngayon na isa ng entrepreneur. Mr. Coco Marti. Hello po. Ayan. Ay, Ko. Kaji. Oo. Gumagwapo ka. Anong... Nako, hindi nga. Hindi, mas gwapo ka ngayon kaysa nung araw na nag-i-indie ka. Eh, syempre naman gutom na gutom pa ako noon. Sobrang gutom na gutom. Pero ano, si Coco, ang birthday niya November 1. Nalulungkot ka ba pag birthday mo dahil November 1? O okay lang sa'yo? Sanay ka na? Ngayon naiisip ko, sa totoo lang, dapat nga, masaya ako. Oh. Kasi ang November 1 man, hindi naman All Souls Day yan eh. All Saint yan eh. Saka, pag in-imagine mo, pwede nga ako mag-celebrate ng October 31. Sa lubong ng... Kaso lang, meron kasi ako hindi magandang karanasan nung bata ako. Kaya honestly, pag birthday ko, hindi ako nag-celebrate. Kasi 9 years old ako, kasi separated yung parents ko. Nung naghiwalay sila, 9 years old ako, nung unang nagkita kami ng mama ko after nila mag-separate. Di, syempre, sabik sa akin, nandun kami sa Pampanga. Pinaganda ako. Tapos ang ginawa niya, inimbita niya yung mga kamag-anak ko sa Arayat, Pampanga, kasi taga-Arayat din kami. Eh, syempre, nagluto mama ko, nag-abala. Para, syempre, di ba ngayon lang kami nakita, babawi. Nung siya pa nagluto. Tapos nung wala nagpunta. Wala nagpunta sa birthday mo? Wala, kasi hindi naman din ako dun. Nagpupunta ako ng Arayat dati pag nag-aaway nanay-tatay ko. Doon kami tumatakbo. Tapos di, yun nga, nasa San Fernando na kami. And then after that, nung nag-birthday ako, nag-invite niya yung mga kamag-anak namin doon, wala nagpunta. Parang siguro dahil bata, parang nagkaroon ka ng trauma na hindi ako masaya pag birthday ko tapos may party, gano'n. Di ba iba parang gi-enjoy? Ako hindi. Para bang gusto ko siya matapos na. Kasi naawa ako sa nanay ko, honestly. Nakita ko yung frustration niya, yung lungkot niya. Tapos yung mga pagkain na niluto niya, pinamigay niya lang sa kapitbahay. More than ako nasaktan kasi wala naman akong siya nasaktan kasi umuo sila tapos hindi nagdating. Kaya pag birthday ko, parang pag minaano ako na mag-celebrate, ayoko talaga. Bawa sabi sa surprise na ako, sabi ko, huwag yun ako surprise. Mas gusto kong kakain lang ako and then after that, gagawin ko anong gusto ko, matutulog, ganun lang. Hindi dahil nag-iinarte ako or ano, talagang, siguro pag ganun kayo, kung ano yung mga experience mo nung bata ka, pag tumanda ka na, babalik sa'yo yung Ano naman yung pakiramdam na kapag ikaw ay sinusurpresa pag birthday mo ng mga taga-showbiz, ng mga friends? Naiya ako. Hindi talaga ako sanay. Ha? Oo. Hindi ko maintindihan na hindi siguro ako maano sa attention. Bawa kunyari ganyan. Siyempre nandun, wala ka na magagawa. Di haharapin mo. Siyempre nakangiti ka. Pero naiya ako. Hindi ako honestly, minsan pag dumarating yung pagkakataon na nananalo ka sa isang awards or whatever, nasa stage ka, nakakatog ako dun. Pero siyempre dahil artista, hindi mo mapapakita, di ba? Hindi ako sanay. Kaya kung mapapansin mo, ito lang yan. Kapag nag-aasap ako or may mga mall show ako, lagi ako naka-shades. Hindi para magpapogi. Kasi ninenervous ako. Kung makikita mo mata ko dun, ganun ng ganun. Kasi ngayon hindi ako sanay sa ng tao eh. Pag tinanggal ko yan, ibig sabihin, kaya ko na. Kumbaga, relax na ako. Doon ko palang tatanggal. Kaya minsan, gabi na naka-shades ka pa. Hindi ba kung dinadaga ako, nakakatog ako. Yun yung totoo dun. Si Coco naman, in fairness to him, hindi naman siya ilusyonado na Inglesero. Diba? Yun ang laging kumbaga, pag ang Diyos, hindi naman binibigay ng Diyos sa lahat. Lahat ng katangian binibigay sa isang tao. Hindi. Pwedeng si Coco, hindi Inglesero. Yun ang ano mo, no? Yun parang, yun ang kahinaan ko
ako yung English, pero kaya kong bawiin sa iba yan. Alam mo, sabi ko nga gano'n, one time, kay Tita Susan. Sabi ko, lab, bakit pag bawa kunyari, kahit anong okasyon, or bawa, ini-interview ako, pag nag-i-English, nangangatog ako. Sabi niya, kasi sabi niya gano'n, alam mo, nasa utak mo lang yan. Sabi niya gano'n. Parang iniisip mo may trauma ka sa English na ano. Kung maintindihan, sabi ko nga, bawa kunyari, may interview, English. Alam mo, hinahanap ko lang, mag-ang lang to, lalakas na yung loob ko eh. Yung ang, gano'n, or nag-taglish, nako, ayan, huli ko na yan. Pero pag yung pure English, nagdadasal ako na sana mag-taglish to. Kahit konti lang, yung parang bigyan mo lang ako ng space para hindi ako nakakaya na Tagalog ang isasagot ko o whatever na... Hindi ko alam eh, bakit naging ganun eh. Ako kinukwento ko yun na kay Gina, napakalaking factor talaga na yung pagbata ka. Kasi sabi ko, naalala ko nung bata ko. Sa lahat ng subject ko, mula elementary hanggang college ako. Basta Tagalog yung subject. Kasi Pilipino, sa Tagalog, Lipan-Lipunan, magaling ako dyan. Talagang kumbaga sa classroom namin, kaya ko sabihin, minsan ako yung number one sa ano. Pero pag English, ako yung pinakabobo. Ang weird talaga, hindi ko makalimutan dati. Hindi ko sasabihin kung anong fast food to. In-interview ko, kasama ko yung barkada ko kasi naghanap na akong trabaho. Tinanong lang ako saan ako nag-aaral. Ay, saan ako nakatira. Hindi ko nasagot. Dahil? Hindi ko naintindihan. Hindi ko, where do you live? Hindi ko siya nasagot. Yun na. Uwi. In-interview pa ako sa Cubao. Ito masakit nun, may backer pa ako nun. Kasi yung manager, taga sa amin. Di sabi sa amin, sige, punta kayo doon. Binigyan kami ng kasabihin mo kung ano papunta sa'yo. Pinirmahan pa yung ano lang. Para bagsak ako, nakakahiya. Ilang taong ka nun? College na ako nun. So, parang gusto mo maging working student? Hindi, nagtatrabaho talaga ako ng college. Kung working student ako talaga. Nagtrabaho ko sa restaurant. Yun lang hindi mo makalimutan sa fast food na. So, allergic ka pagka gano'n. Pero, syempre, di ba, kahit naman ako, minsan gusto ko sisihin yung nanay ko. Ba't ba hindi ako in-English ang magulang ko nung araw? Itong ngayong host na ako, hindi ko tuloy ma-English ang diretso. Kung may ganun ako, ikaw ba may ganun na, sana in-English ako nung bata ako? Hindi, syempre honestly, inaano ko rin yung ano. Sana, alam mo yung, kung may magulang ka talaga na ginabayan ka, tinutukan ka sa pag-aaral, paglaki mo. Wala sa akin yun. Kumbaga, hindi issue sa akin yun. Kaso, pag binabalikan ko rin, at sinasabi ko nga lagi, hindi rin ako nagtanim ng sama ng loob sa mga magulang ko nung nag-separate sila. Tapos nagkahiwalay-hiwalay kami magkakapatid. Kung hindi rin nangyari yun, wala rin ako ngayon dito. Hindi ako magpupursige. Siguro, that time, kung maayos yung pamilya ko, naalagaan kami ng tama ng mga magulang ko. Siguro, maayos buhay namin. Baka, normal ako, di ba? Hindi ganito yung drive ko. Hindi ganito yung drive ko. Dahil alam ko, yung kahinaan natin, yung pinagiging strength natin, dahil alam ko mahina ako dyan, babawi ako dun. Yun yung ginagawa kong positibo na para wag ako mahalata o masira, dito ko kakabigin. Tapos pagbubutihan ko dito. Yun yung bubog mo, no? Yung bata ka na nag-separate yung magulang mo. Kaya naman, lagi nilang tinatanong, bakit yung lola lagi ni Coco ang binabanggit niya? Ko. Kasi lola ko talaga yung nagpalaki sa akin ng Grabe lola ko. Hindi lang sa akin, sa buong pamilya namin kung paano niya kami tinaguyod. Talagang hindi siya nakatapos ng elementary. Tapos takilera lang siya sa sabungan. Pero grabe yun. Papautang kami sa sabungan, alam mo yun, sa mga palengke namin. Tapos nagbebenta siya ng mga duster, kung ano-ano, chocolate, alas. May taguyod lang. Tapos nagulat kami, nagulat dun, kasi taga Sampaloc sila eh. And then one day, nagulat yung mga taga doon na bumili na yung lola ko ng bahay doon sa Novaliches. Kasi ganun siya kadiskarte, yun na nakita ko sa kanya. Kaya nung bata ako, kung kasama niya mamalengke, taga-buhat ng bayong. Tapos ako uutusan niya, pag may sakit siya, ako maniningil, dinadaya pa ako ng mga, ginadaya yung pirma ko, yung mga Talaga eh. Ganun eh. Kaya yung nandun na ako na sabi ko, gusto ko dumating yung pagkakataon na sana balang araw ako ang pumalit sa posisyon ng lola. Kasi lola ko, pati mga pamangkin niya, siya lahat taguyod. Kami mga apo niya. Ganun eh. Yung di ba ganun ang very Pinoy, very Kaya siya naging inspirasyon ko talaga. Naging mo siya, idol sa diskarte sa buhay. Sa diskarte sa buhay. Pero ikaw yung pinaka-paborito ng lola mo? Hindi naman siguro. Favorite kasi siguro nakita niya rin yung sarili niya sa akin. Yung bata kami dahil nga andun kami sa bahay niya, kami ng mga pinsan ko, pati yung anak ng tita ko kasi magkakasama kami. Ako yung gumigising ng maga-maga kasi ako yung maglilinis. Lilinisin ko na yung buong bahay, ako utos sa lola ko. Tapos paggising ng mga pinsan ko sa kapatid ko, guguluhin. Tapos kaya ang tawag niya sa akin nun, matandang binata. Kasi masungit ako kung bata ako. Kasi nga ako tagalinis, tapos dudumihan din yung ganung basic na mga na para after mo linisin, tapos guguluhin din yung nilinis mo. Tapos ako yung pagkakatiwala.
pagkakitaan niya, ganun. Kaya nga akala siguro nila, ako yung favorite. Ako siguro yung naaasahan ng lola ko, kaya yun ang nangyayari. Oo, yun din ang nag-drive sa'yo para magpursige sa buhay. Yung sipag ng lola mo, gusto mong sabayan. Kaya nga sabi ko, alam mo, nung nag-artista na ako, nung kumikita-kita na ako sa indie, ang pinakakauna-una ang pinundar ko, tricycle. Kasi yung very practical. Kasi di ba, alam ko, nag-i-indie ako. Meron ngayon, tapos 6 na buwan, wala. Di ba? Hindi talaga siya regular eh. Sabi ko, kung may tricycle ako, may everyday boundary yan. Para kahit paano, may pangkain kami, may ano. Tapos pag nakakaipon kami na malaki-laki, di ba? May tatawid namin lahat, kuryente, tubig, pati baon. Tapos ako pag gabi, pag tulog na si lolo kasi masungit, tatakas ko yung tricycle namin, ako babiyahe, pambaon ko. Yung ganun mga discarding mga tapos pag maga, yun nga, nung nag-waiter na ako, tapos hanggang nagtrabaho na rin ako sa mga hotel-hotel. Itong kasipagan mo, Coco, tsaka ng lola mo, nasan noon yung nanay at tatay mo? Alam ko separated sila, pero you mean may kanya-kanyang pamilya? Hindi, ang swerte, ang papa ko kasi that time binigyan siya ng bahay ng lola ko eh. That time siya lang mag-isa. Hanggang sa nagkaroon na siya ng ibang kasama. Tapos yun nga si Ronaldo, si Santino, half-brother ko. Siya yung naging anak ng papa ko. Tapos mama ko naman, may nagkaroon din ng partner, pero hindi siya nagkaanak. Hindi siya nag-anak. So sa yung ama't ina, ilan kayo? Sa totoo, 3 kami. Tapos sa papa ko, another 2. Pero ang babait, actually yung stepfather ko, si Tito Col, sobrang bait. Isa rin sa mga idol ko yun sa kabutihan. Kaya hindi ako yung tipong, di ba, the usual pag ganun, rebelde. Pero yung kapatid ko, nagrebelde. Si Ryan, yung sa medyo naliko ng landas. Pero, ganun talaga ang hirap yun eh. Hindi mo makukontrol lahat eh. Pero sabi ko nga, dahil ako yung panganay, ako yung naging pundasyon, ako yung humihila talaga sa kanila eh. Kaya ngayon, may mga kanya-kanyang pamilya na sila. Talagang ako yung nag-aano sa kanila. Pinakwento ko nga, nahiya ako kasi syempre pinasok ko sila sa Batang Quiapo. Baka mamaya isipin ng mga tao, ako porkit kapatid, pinasok. Sabi ko naman, ibang tao nga, natutulungan ko. Syempre, hindi di ba, honestly, bilang Pilipino, tutulungan mo rin yung kapatid mo. Pero lagi ko sinasabi talaga, pinakayo ko sa lahat, hindi mapapahiya ako. Kasi ayoko masira yung pangalan ko sa mga boss, di ba, sa mga tao na parang porkit kapatid, ganyan. Ayoko yung baka magpiling-piling sa set eh, di ba? Or magtamad-tamaran, or alam mo yun, o wala, hindi marunong umarte. Wala. Ganun, alam mo, sabi ko nga, G, dun mo kumaano. Ang trato ko sa mga kasambahay ko, sa bahay ko, at sa mga kapatid ko, pareho. Kasi ganun ako kabalanse. Ayoko yung pag nakikita ko mga kapatid ko, yung yung magboboss-boss. Hindi. Ayoko nun. Dapat kung ano yung trato ko, para yung respeto rin sa akin, makita nila na, patas kong taon to. Patas siya umano. Dahil kahit sa set yata, parang hindi sila nakapisan sa isa tent. Hindi. Magkakasama sila ng mga co-actors. Hindi yung alika, kapatid naman kita dito sa akin. Talaga meron kayong mga parang posisyon na ito, bida dito, doon ng mga supporting cast. Ganon. Isa kayo na kasi yung respeto eh. Yung kailangan mo ganun. Nasa trabaho kami. May wall. Wala naman kami sa bahay eh. Di ba? Para alam din nila ano yung patakaran, paano yung Siyempre, pwede lumaki ang ulo ng mga yan. Dahil ako producer eh. Di ba? Ako line producer, ako director. Di ba? Hindi talaga. Tapos lalo kayo mag-ingat dahil kapatid ko kayo. Kasi konting mali nyo lang, magre-reflect sa akin. Di ba? Magmumukhang kinukonsinti ko kayo o kaya ganyan kayo, mayabang kayo dahil ako kapatid. Pero kahit ganun ka stricto sa kapatid mo, may tagi-isa silang bahay mula sa'yo. Bakit nagkaroon ng ganun si Coco na kung ako may bahay, dapat kayo rin? Kasi tapos hindi yung tipong, may bahay ako kasi pinaghirapan ko to, kayo, maghirap din kayo para magkaroon kayong sariling bahay. Siguro nga kasi kay Gio yung isang factor na dahil nga wala kaming magulang. Ibig sabihin, yung magulang namin, hindi sila yung tumayong magulang sa amin. Walang tatayo, kundi ako. Kaya nung ako yung nagkakaroon na, yung bahay ko, ngayon, yung kung saan ako nakatira ngayon, nung pinatayo ko yun, ito na, dinesign na, ganyan na. Siyempre, hindi pa naman ako gano'n nakakaintindi. Nung natatayo na siya, patapos na siya. Tapos nakita ko, yung kwarto ko, medyo malaki. So nakita ko yung mga kwarto ng mga kapatid ko, maliit. Maliit sa mata ko. Pinatibag ko. Nagtapon ako ng 11 million para lang, siya. Para lang halos pumarehas sa'yo. Hindi naman pareho. Pero yung alam ko na, yung maayos sila, yung komportable. Hindi yung siguro kasi yung mindset din nung, siyempre, alam mo yung mga arkitekto, sa condo, ganito, malaki na yan, di ba? Pero sa mata ko kasi parang, paano ako magiging masaya, tapos ganun lang yung hindi pantay. Ay, anong ito na, di magkakasama na kami. Sabi ko, minsan pala sa buhay natin, yung imahinasyon natin na buong pamilya mo, magkakasama lahat kayo. May problema pa rin. Siyempre, may pamilya na sila, di ba ganun? Magkakaroon ng conflict. Pangit mang aminin, sarap isipin, pero hindi talaga ganun. Magkakaroon pa rin ng conflict. Siyempre, nung nagkakaroon ng conflict, ako yung
lang malungkot. Yung pangarap ko, mabuo tayo eh. Hindi man tayo magkakasama nung bata kami na dahil nga nag-separate yung parents ko. Ang pangarap ko na, eto ngayon malalaki na kami. So, mapagsama-sama ko sa... Kasi nandun na rin mami ko, nandun na rin yung tatay ko. Kumbaga nandun kami lahat. Kaso, ganun siguro talaga eh, di ba? Hindi mo siya Ngayon, ang ginawa ko, sige, para ano lang. Ngayon, isa-isa ko silang ginapang. Pinag-ipunan ko lahat yun eh. Yung ayun, brother ko muna. Tapos after that, yung sister ko. Tapos yung dalawang kapatid. Hanggang sa'yo, nabuo ko na. Sa isang ano lang yan, subdivision. Oo, sa isang village lang. Nakakaloka. Gapang lang. Talagang pinagsumikapan ko lang talaga. And then after that, sabi ko ganun. Lahat yun. Pati interior nun. Ako personally na gano'n. Kasi nga sabi ko wala naman rin kasi silang alam. Siyempre, sabi ko gusto ko. Ganun kasi ako bilang kapatid eh. Sobra akong gusto ko lahat nakaayos eh. Kaya lumipat sila dun, titira na lang. Inayos ko talaga lahat. Talagang pati interior, lahat inayos ko. And then after that, kaya Ate Chris ko to narinig dati. Kapag meron kang 50 million sa bangko mo, hindi ka na maghihirap. Basta iyan mo siya sa pagulungin mo siya. Pero ang tagal na kasi noon. Siyempre, may value ng 50 million noon. Yun ang pinagsumikapan ko para sa mga kapatid ko. Kasi sabi ko kay G, hindi naman lahat pinagpala eh. Kasi yung mga kapatid ko, hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Kung meron man, ako lang nakapagtapos. Saka yung isang kapatid ko, yung sister ko. So, anong gagawin natin? Wala namang oportunidad, wala namang mabibigay ng magandang trabaho. Ang binibigay ko sa kanila yung mga franchise ng mga ini-endorse ko. Tapos, hindi ko rin naman sila kasing diskarte. Sabi ko, gusto ko, yung meron silang security, may peace of mind na kahit wala silang trabaho ngayon, sigurado kahit paano, sa buwan-buwan, meron silang pambayad ng kuryente, tubig sa pagkain. So, nakahiwalay na sila, nakabukod na yung mga bahay nila. Oo. Okay. So, yung mga negosyo mo pa na binigay mo sa kanila through your endorsements, like anong mga negosyo? Marami, mga personal collection, mga master siomay, mga gano'n. Mga bench. Talaga? Mga gano'n. Gano'n talaga sila. Tapos nagpigiri rin ako. Lahat, inano ko sa mga kapatid. Oo, dahil kilala ko pa si Coco, sigurista din to. Madami rin itong mga lote. Hindi naman. Nabalita ako pa, tuwitingin ako sa kay Coco ho yan. Kay Coco ba yan? Tapos parang halos magkatabi yata kay ni Angel Locsin eh. Hindi kasi natunugan ko. Di ba sabi kasi, di ba, lilipat ang ABS-CBN, ito yung plano. Kung na-imagine ko agad, Timog. Di ba, imagine mo yung Timog, may mabibili ka bang murang lupa dyan? Wala na. Siyempre, mura pa lupa sa Bulacan. Talagang inano ko yung opportunity. Ang ginawa ko, punta ako sa mayor. Tapos, pagpunta ko sa mayor, hingi ko yung planning ng buong San Jose del Monte. Nakita ko ngayon kung nasa yung LRT, nasa ng SM, nasa ng Ayala, nasa ng ABS. Nung nakita ko siya, sabi ko, didikitan ko ang ABS. Yun ang kwento nun. Kaya nagganon. Maswerte ito sa mga properties eh. Yan ang dapat natin manahin sa kanya. Bukod dun sa properties ko, ito na naman, nakikita ko madalas si Coco, nagbukas ka na rin ng TikTok. Tapos, meron ka pang isang negosyo na nakikita ko sa online, yung iyong dishwashing liquid, yung Bida. Bida dishwashing liquid. Oo. Paano nanganak yun? Paano siya nabuo? Siyempre sa mga taon na tutulungan natin sa industriya natin, siyempre hindi mo maiiwasan na marami talagang lalapit. Kasi ang hirap ng buhay eh. Kaya iniisip ko, anong gagawin ko? Hindi ko naman lahat talaga, kung maaari. Sabi ko nga, wala yatang lumapit sa akin na Sabi ko, may hindi man kita mapagbigyan ngayon on the spot. Pero ito man wala, hindi kita nakakalimutan. Hahanap kita ng Kasi ayoko naman magbibigay ako tapos para bang wala man lang ka-value. Parang for the sake lang na nasabi lang. Hindi ganun. Ayoko naman na ganun. Kailangan makapag-isip ako ng kahit paano na makakatulong sa kanila, makapagbigay ng hanap buhay sa mga tao, sa mga ordinary tao. Pag restaurant, hindi naman ako makapag Kaya naisip ko, ano yung dalawang purpose? Yung ano yung makakatulong sa buhay natin pang araw-araw at ano yung makakapagbigay tayo ng trabaho pa sa mga tao, sa mga factory. Ganun. Kaya yun, doon ko nagtayo ako ng company na Coco Plus. Ano nga yan Community and Consumer Plus. Ibig sabihin ng plus kasi dapat ngayon, naniniwala kasi ako sa hirap ng buhay yung value for money na dapat lahat ngayon ang binibili ng mga tao, hindi lang dahil nakamura sila. Dapat alam nila na epektibo, pero pakiramdam nila na parang may bonus to Di ba ganun lahat dito tayo dito mas malaki. Dito mas mura. Ganun. Kaya inaano ko, sabi ko nga na sa ibang pamamaraan ko siya dadaanin kasi hindi ko naman kaya magbayad sa mga commercial, di ba? Ang swerte ko dahil akong endorser ng sarili kong produkto. Pero dadaanin ko siya sa ibang way. Kaya dinadaan ko siya ngayon sa online selling. Bakit dishwashing liquid? Bakit hindi damit, hindi apparel, hindi kasi pamporma? Actually, yung una, syempre mga tao na dapat pabango, pampapogi. Hindi naman sa akin bagay. Actually, pag pampapogi, pabango, sabi ko sila Daniel yan, sabi ko sila James Reed, sila Enrique. Hindi ako
yan eh. Kung may gagawin ako, gusto ko yung kabisado ko, yung alam ko. Yung alam ko talagang totoong ginagamit at kailangan ng mga tao araw-araw. Dahil nag-waiter ako, kung nag-tricycle driver ako, nag-janitor ako, nag-dishwasher ako, at kung ano-ano pa. Nung binubuo ko yung ano ng Coco Plus, sisimulan ko sa dishwashing liquid. Kasi sabi ko yung everyday na hugas, di ba? Oo, okay na. Araw-araw natin alam ko yan ginagawa. eh. Alam ko ang hinahanap ng tao dyan eh. Unang-una yung amoy. Kailangan mabango. Pangalawa, dapat mabula. Pangatlo, dapat talaga nakakatanggal siya ng sebo. Pang-apat, dapat mura. Kaya sabi ko, yung ginagawa ko yung product, lahat dapat nandoon. So, sa unang product na ito yung magre-represent ng company. Kapag tayo nagkamali dito, kapag ako sumablay dito, lahat yan wala buragi. Ganun ako, di ba, Reggie? So, totoo lang. Every project ko, hindi ako nagtitipid. Kasi lagi ako naniniwala sa quality. Ito, natatandaan ko to. Tinanong mo one time si Sir Deo. Sabi mo, Deo, totoo ba si Coco nag-direct ng Panday? Di ba? Tinanong mo gano'n. Sabi sa akin ni Sir Deo. Sabi niya, tanong ni OG kung ikaw, no? Sabi niya, alam mo nung Panday, nung nag-direct ako. Sabi ko, sino ba maniniwala sa akin makakapag-direct ako? Kahit naman ako, dahil di man ako nag-aaral ng directing. Pero yung siguro sasabihin lang coding, no? Yung nararamdaman mo, pero hindi mo maipaliwanag kung ano yung nararamdaman mo. Gusto mo mangyari, pero hindi mo alam paano mo sisimulan. Sabi ko sa sarili ko, ano nararamdaman ko gusto mag-direct? Pero sino magpuproduce? Sabi ko, gano'n. Sabi ko, sa kanong project? Pero gusto ko sumali sa Metro Manila Film Fest. Kung mapapansin mo, ito aminin ko lang. Nung nagsisimula ako, mapapansin mo, lagi lang ako sumasabit. What do you mean sumasabit? Sa malalaking artista. Parang dalawa kayo. Oo. O tatlo kayo. Sama lang ako, gano'n. Magkukumbina lang ako. Di ba? Kay Ate Chris, kay Sarah, kay Tony, kay Vice. Basta sa malalaking artista. Yung sabi ko sa sarili ko, baka naman kahit pa paano may manonood na sa akin pag gumawa ko ng sarili kong pelikula. Ano na ako ang bida? Sabi ko, ano bang project yung ano? Total, ginagawa ko yung probinsyano. Bakit hindi Panday? Total, sa action ako para kompleto. May action, comedy, fantasy, love story, di ba? May konting horror. Pero parang ang laki ng Panday. Kaya ko ba to? Sino magdidirect? Parang gusto kong magdirect pero parang kaya ko ba? Sino magpuproduce? Sabi ko gano'n, baka mamaya hindi kumita. Makasira pa ako ng buhay. Siyempre, alam ko malaking pera eh. Di ba? Ang ginawa ko sa sarili ko, ako na, pikit mata. At least kung hindi kumita, wala akong madadamage na ibang alam mo ba't ko na ano yun? Nung naalala ko kasi, nung nag-show ako abroad. Di ba may mga times mag-show ka abroad? Hindi dahil sa artista ko, dahil hindi na market ng tama. Bagsak yung show. Tapos ang daming mga kababayan natin na naniwala. Tapos and then after that, yung mga bahay nilang pinaghirapan lang ng ilang taon. Tapos nawala lahat. Naranasan ko yun one time may show kaming ganun sa Dubai. Nag-aaway sila sa backstage. Kasi walang ganun tao. Tapos yung producer ganun. Tapos ayaw kami palabasin hanggat di kami bayad. Sabi ko, ayoko mangyari to. Kaya ngayon honestly ko, G, pag nag-show ako, yung sabi ko yung totoo, ayoko na may bayad. Ano ba, may ticket? Totoo ba? Ayoko na may bayad. Kasi naano ko na yun eh. Ayaw mo nang may ticket selling? Oo, ayoko na may ticket selling. Gusto ko yung libre Parang lang. mall show lang. Oo, ganun lang. May phobia ako eh. Kasi nga nakita ko paano sila di ba? Alam mo naman yan sa producer. Talaga nag-aaway. Gusto nila lumabas na kayo kasi may mga tao rin eh, di ba? Kailangan yung, kasi meron silang obligation. Tapos paano ka mag-perform na alam mo hindi okay dito sa likod? Di ba nag-aaway-aaway sila dito? Tapos kumakanta ka, kailangan mong ngumiti. Tapos alam mo, nag-aaway, alas magpatayan sila doon sa likod. Nakaka-phobia. Oo, yung mga promoter tsaka producer. Oo. Kaya ako binabalikan yun. Kaya ayoko makasira ng buhay ng ibang tao. Yung halimbawa, gumawa ko ng pelikula tapos hindi kumita. Pera mo na lang. Oo, sabi ko pera ko na lang. Kaya yun, ako nag-produce nung Panday. Tapos sabi ko, total ako producer. Ako na lang hindi magdidirect. At least kung pangit at hindi siya, ibig sabihin hindi, kung pangit, hindi ko na ipapalabas. Oh my God. Kasi masisira pangalan ko. Ibig sabihin, di ba parang magda-damage eh. Hindi ko Sayang alam naman yun. hindi naman. Naitawid ko naman yung di ba, first movie ko na ako nag-direct na ganyan. At kumita. Oo, kumita. Number 2 ako na, number 1 si Vice eh. Doon na nag-start. Doon na ako nabigyan ng pagkakataon makapag-direct sa probinsyano. Doon na rin nagtiwala sa akin ng ABS-CBN. Kaya nga sinasabi ko na napaka-importante sa akin yung pangalan ko. Kasi kailangan mo siya ingatan. Kasi yun lang naman pinangahawakan ko eh. Sabi ko gano'n eh. Kaya sabi ko nga, di ko naman sa inaano. Para ilagay ko sa produktong to yung mukha ko. So, ibig sabihin, ganun ako ka-proud. Kasi pag sabi ko, pag ito nasira ko dito, lahat ng ano ko wag na. Ba't nahihiya ka? Ayoko kasi. Nahihiya si Coco yung todo-todo promote. Nahihiya siya. Hindi kasi, Kuya G, alam mo yun, iba pag ABS-CBN, di ba? May obligation ka dyan eh. Artista ka lang, di ba? At part ng pagiging artista mo na i-promote mo ang proyekto mo, bayad ka dyan eh. Pero ito, dahil ako to, nahihiya ako. Nahihiya akong sa tao. Yung mang-istorbo, lumapit, gano'n. Siyempre, hindi naman nakakahiya yung produkto mo. Yung Bida dishwashing liquid. Kaya lang nga, di ba, ito na yung panahon na kailangan makilala yung produkto mo, yung dishwashing liquid. So, ang ginagawa mo, nagbabahay-bahay ka. Alam mo kanina, kwento ko lang. Nakakatawa talaga. Aga, napakap ako 2 a.m. in the morning sa taping. Tapos kanina, gising ako mga around 6 a.m. Teka muna, 2 a.m. tapos 6 a.m. ka nagising. Oo, Anong tulog yun?
Eh wala, ganun. May kila talaga ako matulog. 4 hours okay na ako dun. Di punta na ako. I think mga 10 ako dumating dun sa Bulacan. Tapos di punta ako dun sa warehouse. Yung Bulacan, yung manufacturing mo. Oo, magkaiba kasi yung factory sa warehouse. Pero pareho siyang nasa Bulacan. Magkaibang lugar yun. Andun ako kanina sa warehouse. Siyempre kailangan kong, dahil nga nasa online selling ako, kailangan ko mag-vlog-vlog. Kailangan ko mag-ano sa TikTok. Wala kang choice. Wala akong choice. Hindi ko ginagawa yan. Hindi ako yan. Di ba? Kasi nga, una, bulol ako. Sasabit-sabit ang dila ko dyan. Sabi ko gano'n. Totoo. Tapos. Tapos sabi yung mga English pa na, naku. Pero ito, nung pumunta ka ng Bulacan, anong ginawa mo doon sa factory? Nag-spill ako, syempre, tapos after that, nag-interview ka ng mga gumagawa sa atin, ganyan. So, ganito, mga alauna, nandun ako. And then after that, lipat naman ako ng Sampaloc. Punta ako sa Metro Manila. Punta ako sa mga bahay-bahay. Kasi nga, sabi ko nga, gusto ko, ako personally, ang pupunta at magpapasample sa mga tao. Kasi di ba the usual yan, endorsement yan. Commercial yan eh. Shoot nyo yan. Ito hindi, talaga live. Kinukunan lang ako. TikTok lang. Di ba? Ako magugugas. Pinapaamoy ko sa kanila. Pinapakita ko sa kanila. Ito ba yung mga sebo? Hugasan ko talaga. Lahat ng buong pinagkainan, hugasan ko. Tapos gano'n. Tapos nagpunta ako sa tindahan. Tinanong ko kung anong dishwashing liquid ang kanila. Sabi ko, meron akong iaalok sa inyo na ito, mas mura, mas madami. Kaya baka sakali mas makatulong sa inyo. Kasi binigyan ko sila ng kabuhayan ng pantinda. Punta rin ako ng karinderya. This time, ang pinaghugas ko si Kuya. Kasi para personally, makumpara niya yung ginagamit niya sa kayo. Siya mismo may feel. Siya mismo. Ganon, sabi ko nga na, iba naman, na para ako yung bababa. Parang ganon. Ako talaga yung magsasample, ako yung mag-ano na. Nahihiyaman ako, pero sobra akong proud dun sa produkto. Kaya ako mismo humaharap. Pati yung mga ingredients, yung timpla nun? Ako. Ikaw? Ako. Lahat. Ito nakakatawa. Kinukwento ko na lahat. Doon sa logo nung product ng Venus. Yung nakaganito ka? Oo. Ako lahat yung pati. Ako nagdala ng damit ko. Ako nag-style. Ako nagtawag ng photographer na kaibigan ko si Kuya Joji. Makeup artist ko sa kami lang. Ako lang lahat. Ganun talaga sabi ko sa sarili ko doon. Pag nag-endorsement ako, kaya ko sabihin ako ang pinaka ang makeup artist ko si Juan Sarte. Ang photographer ko si June De Leon. May stylist ako si Mervin. Di ba yung lahat ng pamper nasa iyo, di ba? Pag ngayon dahil produkto mo, lahat ikaw. Lahat ikaw talaga. Lahat ng gagawin mo. And then after that, sa awa ng Diyos, maayos naman lumabas. Di ba? Pagmamalaki ko naman yun, hindi naman siya nakakahiya. Naniniwala kasi ako sa hard work eh. Minsan sa akin talaga kayo, minsan pag yung hindi ko nararamdaman na pinaghirapan ko, hindi ko rin nararamdaman yung success. Pero kapag lumulusot ako sa butas ng karayom, ang sarap ng pakiramdam pag lumusot, pag nagtagumpay, yung reward, iba yung pakiramdam. Sinumpa ako talaga doon ng ABS, honestly. Sinumpa mo ABS? Sinumpa ako talaga. Kasi ang sakit eh. Di ba yung ang baba ng tingin sa'yo, tapos ikaw ang taas ng respeto mo sa trabaho mo. Bigla ako nagpa-drug test sa set. Lahat ng artista, lahat ng mga... Oo nga, ba't ka nagpa-drug test? May nag-positive. Ano sabi ko? Hindi ka po pwede magtrabaho. Ang pinaka kasi ayoko yung nagtatrabaho ka para sa bisyo mo. Kahit magtampo ka pa sa akin. Siyempre, masyado ng kalat sa marami na matulungin ka. Yung iba, iniisip nila, kailan o tatakbo ba sa politics someday si Coco? Inaalok na ako, kaya tatakbo ko ng konsehal. Sa iba yung kakalkalin talagang buhay mo. Alam mo naman ko na kinakalkal ang buhay mo. Pero, buti nakikip mo siya. Kasi, aminin ko na, sa posisyon ko ngayon,